Yan. So today is Tuesday. Actually, wala naman akong plano mag-vlog today dahil yun nga, Saturday and Sunday lang ako nagbe-video. Pero for today, meron lang kasi nangyari. So kaya naisipan ko gawa ng video. Eto, kakarating lang namin sa bahay. Nasundo ko si Jamie kanina. And then siya na rin yung pinag-drive ko pa uwi dahil yun nga. Kailangan mag-practice. Oo, kailangan niya mag-practice dahil malapit na nga yung exam niya, yung drive test niya. Pero actually, pinag-iisipin ba namin saan siya magte-take? Kasi yun nga, very helpful nga yung mga suggestions nyo. Pero yun nga, iba-iba yung mga location. Meron nagsasabi sa Orangeville, meron din dito sa Toronto area. Sa baba? Sa Guelph. Sa Guelph, meron din. Yan, so eto, nag-uupos lang uli kami ng ulam. Eto, mag-iisang linggo na ata to, yung tinola. Dahil yun nga, nung weekend nga, kumain kami sa labas. Tapos ito si Jamie, gumawa rin ng pasta. Actually, ako yung nag-request nito para pambaon ng mga bata. Kasi, yun nga, lagi na lang hotdog or chicken nuggets yung minabaon nila. Oo nga, kailangan ko ng suggestion kung ano bang pwedeng easy to prepare na mga snacks or baon ng mga bata dito. Kasi di ba si Enzo, tinanong tayo ng isang araw bakit araw-araw na tayo nagkakanin. Kasi siguro na-compare niya yung mga kinakain niya sa mga kinakain ng mga classmates niya. Pero hindi ko alam kung ano ba yung mga kinakain ng mga classmates nila eh. Ito, tanungin natin si Sky. The planner was Enzo's. Okay. Ano daw? The what? The planner. The planner. No, like the Green Goblin. The Green Goblin. Like the Green Goblin planner. But Sky, I have a question for you. What? What's the bound of your classmates? I don't know. What's I your don't know. classmates' baon? What do they pack for lunch and for recess? Yusuf just got some juice. Good. Juice. It was blueberry flavor. Yun, medyo hindi ko naintindihan kung ano yung mga sinabi ni Sky. Pero yun ang reason nga kaya ako gumawa ng video ngayon. Dahil finally nga, nagpabudol na nga ako. So, eto na siya. Yan. Pero yun nga, hindi ako kumuha dun sa dealership na pinuntahan namin last Saturday. Dahil yun nga, medyo mahal siya. Medyo naging challenging nga sa akin, no, para makahanap nga ng good deal sa mga Mazda dealership. Actually, kasi parang siguro mga around 5 na dealerships yung pinuntahan ko. Yung 401 Dixie na Mazda, yung sa may Highway 7 na Mazda, sa Maple Mazda, sa ano pa ba? Sa may Brampton, tsaka yung sa may Erin Mills na Mazda. So, nakailang balik nga ako sa kanila, no? Kaya siguro nga yung iba parang naiinis na sa akin dahil nakailang balik na ako. Kasi yun nga, medyo challenging nga makahanap, tsaka kung paano mo mapipiga sa kanila kung ano yung best price nila. Kasi halos lahat nga ng dealership na binuntahan ko, no? Tatanungin ka nila kung bibili ka na today. As in today, pag sinabi mo na nagsha-shop around ka, hindi ka nila i-entertain. Hindi nila ibibigay sa'yo kung ano yung mga possible discounts na pwede nilang ibigay. Hindi rin nila i-discuss sa'yo kung ano yung mga freebies nila. Tsaka naging factor din yung kung how much nila kukunin yung car, di ba? Since hindi nga sila nagbibigay ng quotation, pinaka naging first step ko is i-inquire kung magkano nila kukunin sa sasakyan ko. I'll tell you I Si Enzo naman. What's that? Wow. This is my motorcycle. And then? This can fly, and this is my person. That looks like a green. And it can do a backflip like this. Whoa! So siguro kwento ko lang ng konti, no, kung ano ba yung nag-experience ko rito sa paghahanap na itong kotse namin ngayon. Kasi parang totally different experience from the time na kinuha ko yung unang sasakyan ko ngayon. Kasi sa CRV, yung kausap ko nga doon is Filipino. And ngayon, well, 2 out of 5 dun sa dealership na pinuntahan ko nga, Pilipino rin yung kausap ko. But unfortunately, hindi nga ako sa kanila nakakuha. So siguro, konting tips lang, no, kapag bibili kayo ng sasakyan, especially kung may trade-in kayo ng sasakyan. Ang una nyo kailangan gawin is ipa-appraise nyo nga kung magkano nila kukunin yung sasakyan nyo. And then kapag satisfied na nga kayo dun sa presyo, that's the only time na mag-move forward kayo dun sa discussion nyo. Kasi yun nga, sabi ko nga kanina na hindi sila makipag-negotiate sa inyo. Kapag hindi kayo nag-commit, nakukuha kayo
tayo ngayong araw. Last week nga, medyo may bad experience din ako sa paghahanap ko kasi nung nagpunta ako sa isang dealership, nung ready na nga rin ako na bumili, so tinanong ako ng sales manager kung ready na ba raw ako bumili and sabi ko yes. Pero nung nag-come up na nga siya ng computation, which hindi ako nag-agree dahil masyado nga mataas, parang bordering na nga na sinisigawan niya ako dahil parang pinalalabas niya na parang nagsinungaling ako dahil sinabi ko kanina na bibili na nga ako pero at the end of the day, hindi pa rin ako bumili. So yun nga, hindi naman talaga ako nagmamadali pero ito nga, dumating nga yung opportunity na makuha nga yung sasakyan ko na magandang presyo kasi kaya rin ako nag-decide na kumuha na nga rin ngayon dahil hindi ko alam kung pinatagal ko pa, kung bibilin pa ba nila yung kotse ko sa ganung presyo. Kasi just to give you a background, yung presyo na binigay nila sa akin is halos the same amount na kung magkano pa yung balance ko dun sa bangko. So in other words, parang quits lang. So start ako ng fresh dito. Merong promo ata si Mazda na $1,000 off. So yun, binigay rin sa akin. And then nung nag-come up nga sila ng bi-weekly payments ko, syempre sinubukan ko pa rin. No? Parang meron kasi akong amount in mind. Ang gusto ko kasi sana kung magkano yung binabayaran ko before, ganun pa rin yung babayaran ko. Parang nga hindi masyado ma-affect yung budget namin. Sa madalit sabi, ako na ngayon nagbigay ng presyo kung magkano yung willing ako bayaran ng bi-weekly and then sinabi nga nila, titignan nila kung kaya. So pumunta yung salesperson dun sa manager niya and then nung pagbalik nga, pumayag siya dun sa presyo na gusto ko. Then syempre sinubukan ko pa rin kung ano yung mga freebies na pwede nilang ibigay. So humingi ako ng winter mats tsaka ng tint, but unfortunately, ang sabi nila sa akin, pumili lang daw ako ng isa. It's either tint lang or yung winter mats. So, syempre, pinili ko yung winter mats kasi yun nga, may idea rin ako kung magkano ba yung magpatint dito. So, mas worth it kapag kukunin ko yung winter mats. Medyo kinakabahan lang ako dahil yun na yung gagamitin ko pang drive test ko. So, another adjustment na naman pagka And yung sasakyan nga, makukuha namin siya sa Saturday. Actually, yung earliest delivery date would be this Friday. Pero sinabi ko nga dun sa salesperson nga, na nagpupunta lang ako ng Von every Tuesday and Thursday. Pero naisip ko nga, Saturday. Kaya tinanong ko muna si Jamie kung may pasok siya Saturday. Pero wala naman. Wala, di ba? Wala! Ayun, kaya isasama ko na lang sila sa Saturday sa pag-pick up nga ng sasakyan. And yun nga, hindi na nga Honda yung sasakyan ko, hindi na CR-V. Kapag Honda CR-V nga kasi yung sasakyan mo, meron silang nilalagay na additional premium doon. Kasi prone nga siya sa theft, just like kung ano yung nangyari sa akin last year. Kaya lang naman kayo bumili ng bagong sasakyan, dahil yun nga, graduate na nga yung anak ko and pinaplano nga namin na pumunta siya dito soon. And syempre gusto ko lang magpasalamat doon sa mga tao na tumulong din sa akin sa paghahanap ko na to, especially Kabo, kasi yun nga, sa car dealership din siya nagtatrabaho pero ibang brands nga yung hinahawakan niya. So from time to time, kapag may mga questions ako, siya yung tinatawagan ko. So Bo, thank you ulit sa assistance mo. Ano na-feel mo na bebenta na natin yung CR-V? Ako okay lang. Happy ako sa magiging car natin. Totoo na, na-excite naman ako. So, more of kasi, yung pagpalit mo ng car makes me happy in a sense na alam kong meron na tayo, ready na tayo for Francine to come. So, malapit ko na ulit makasama si Francine. So, doon ako mas na-excite. Okay. And ako naman, medyo happy rin ako na finally madidispose ko na nga yung CR-V kasi before, kaya ako lang naman din siya hindi mabitawan dahil, di ba, nakita nyo naman doon sa mga previous videos ko na inattempt ko nga siya i-trade in sa mga ibang dealerships, but unfortunately, sobrang baba nga nila kinukuha dahil, yun nga, makikita rin kasi doon sa Carfax na meron siyang theft claim na around $3,000. So every time nga na pag pinapa-appraise ko nga yung sasakyan, lagi nilang tinatanong sa akin kung ano yung claim na yon. So, in-explain ko naman sa kanila. Pero syempre, very thankful din ako dun sa sasakyan na yon dahil yun nga, ang dami ng backstory behind dun sa sasakyan na yon. And ang dami na rin namin pinagsamahan, ilang gamit na yung hinakot namin na sinakay namin sa sasakyan na yon. Kasi parang for a small size na SUV, nakapaglagay na ako dun ng table, ng mga sofa, mga cabinets. So again, para sa akin, nangyari lang yung dapat mangyari. So may reason, kaya nabili ko yung CR-V na yon and may reason din kung bakit ko siya i-dispose ngayon. And mag-move forward na dun sa bagong sasakyan namin. Exciting times ahead, diba? So pa rin continuously pray na, ayun, masagot na yung prayers natin of becoming PR.
Whether here, naiiba na yung ano ko. Naiiba na yung tema ko. Whether here or somewhere else, basta dito mag-PR sa Canada. Kasi hanggang ngayon, wala pa rin yung selfie results ko. Wala pa yung selfie results niya. And until now, more than 7 months na ata, wala pa rin draw yung OINP. So, hindi na namin alam kung ano may mangyayari in the coming months. Pero siguro, may factor din nga, no? Dahil next week, federal election na rito. So, hindi namin alam kung sino mananalo. And hindi namin alam kung ano yung mga changes na i-implement nila. So, we'll see na lang what will happen next. Yun, short video lang tayo today dahil gusto ko lang i-share sa inyo yung development dito sa buhay namin dito sa Canada. So, siguro dito ko na lang muna ulit tatapusin itong video. So, again, thank you for watching and I'll see you in my next video. Bye!